si Ana. Naku, ito talaga, Mars ko rin to. Barbie Forteza bilang Karen. At ito naman, ang tita ko, Joyce King as Nina. Good evening, mga kapuso. This is your all-original Pinoy comedy game show. Woo! Let's play Celebrity Vlog Season 3! Sasabihin nyo, ang maaaring mag-uwi ng alam nyo na to, ₱500,000 pesos! But, of course, huwag kayo masyadong pumalakpak dyan, mga bata. Dahil hindi yan ganon kadali. Katulad ng kung paano malalaman kung sino ang tunay na anak Karenina, hindi madali. Kasi meron sa inyong manlilito, mga etso sa magtuturo, ang ating Gangnam Mam. Andito na yung mga etsos. Unahin natin yung sabi nila ay pinakamatalino. Pinakagwapo! Ano na nangyari sa atin? Teka, bakit ako agad? Hindi ka. Jose Manalo! At ito, may aaminin siya ngayon at meron siyang revelation. Wally! Ay, si Wally ba to? Ay, Sino hindi. po ito? At meron po siyang ipagtatapat. Ano po yun? Ako po si Fresh. Fresh! Ako si Fresh. Fresh. Bakit? Fresh ba yan? Eh parang panis ka na, hindi pa nga tayo nagsisimula. Fresh po ng bagong gising. Talaga to. Talagang bagong gising. Ako talagang tunay na anak Karenina. Pang-5. Ikaw ba? Oh, ako talagang tunay. Si Fresh. Wally Pogi, tingnan nyo naman ang itsura. At bago ko ipakilala ang ating basehan ng katalinuhan, parinig naman dyan! Bracket! Parang beauty contest. Good luck sa inyo, girls! Let's play round 1, and this is Fact or Bluff! Ganito yan ha mga bata, magkakaroon tayo ng mga squares sa blackboard. Ang cute nila, no? Tingnan mo, oh. Pwede? Oo, oh. Halika magtigit-tigit tayo. Halika, Tita Jules. Pwede? Pwede? Makalata mo agad kung nasaan ang nanay. Pwede. Pwedeng ano? Hindi, pwede naman. Hindi kayo nagkakalayo. Ay, talaga. Kasi magkakadikit kayo. At narito ang ating mga squares. For 2,000, andyan ang papang-papa, batang-bata, at unang-una. Mamili ka ng square. Yung syempre batang-bata. Ay, syempre naman. Batang-bata. Ay, sino dito ang batang-bata na gusto mong tumulong sa'yo? Ate Fresh. Fresh! Fresh! Wally Fresh, ito ang fresh na tanong. Sige nga! Ayon sa Youth Nation Building Act, ang youth ay mga Pinoy na may edad na 15 hanggang blank years old. 39 years old. 39? Yes! Yes! Pasok pa ako? 15 hanggang 39 years old. Aba? Kasi nga, dahil nga, di ba, meron tayong kasabihan, life begins at 40. Pag 40 ka na, Ano ba? matured ka na. Ay, tamis! Bakit tuwing linggo nag-iiba ka ng pabango? Ay! Alam! Siyempre, kung ako naman babae, hahanapin mo talaga yung akma sa pang-amoy mo. Huwag ka galit ng galit, nagagalit na yung nanay ko. May nanay ka pa. Oo naman, no? Yung ako, may nanay ka pa. Ang malupit din yung
magagalit pa yung nanay mo. What about you? Bakit naman hindi mo pwedeng hawakan? Isip ko, nagulat daw ako. Paano magulat? Naka-vibrate mode. Naka-vibrate mo. Oh, ang sagot dyan, 15 hanggang 30 years old. 30? Oh, 15, 30. Pansin nyo? Para sabay sa sweldo. Amen! 15 to 30. Maiba tayo. Pasok ka pa ba sa youth? Bayot. Hindi, 31 na ako eh. Oh, wow. Hanggang 30 lang eh. Gayot na yan. Kayo po, Wow. Kaya naman ako sa promo. because I respect you. Ano ba? Dito ka lang. Ah, Ano ba? dito ka. Huwag ka nang hahawak. Dito ka nga. Huwag ka nang hahawak. Nainggit ako. Nakakainggit eh. Diba? Diba? Nainggit ako eh. Pwede pa eh, no? Ano pwede ba? Pwede talaga. Ay! Ano mo ba? Ano ba yan? Yung ginagamit mo, kulon. Ha? Kulon lang yan. Ano yun? Parang kulon lang. Dinig ko premium. Premium. Then, di masangsang. Amoy baby. Wow, may baby. Amoy kulon nga. Ano ang kulon? Amoy kulungan. Sumagot ka na, 15 hanggang ano? Hanggang 21. Hanggang 21. Hanggang 21. Kasi 15 to 21, yung sa 21 para sakop, pati yung lalaki. Sa 21 kasi nagdidibo eh. 18, nagdidibo. So pagdating ng 21, yung wala na, okay na, pwede na mag-asawa yan. Ana, of course, ang sabi ng pinili mo na si Wally Fresh ay hanggang 39. Is it a fact or a bluff? Bluff na bluff na? Bluff na bluff. Bluff na bluff na daw. Is it a fact or a bluff? Please reveal. Ah, kinakabahan ako! Dahil ayon sa batas, ang youth sa mga Pinoy ay mula 15 years old hanggang 30 years old. Thank you very much. Ana, you have 2,000! Barbie, ang galing niya, oh. Si Ana, oh, 2,000. Go, choose a square. Choose pa lang. Unang nahirap. Unang-una. Sige, mamili ka na sa ating Gangnam. Good luck. Brad Pitt. Wow! Unang-una, ito ang tanong. Sino ang kauna-unahang Philippine President na nag-deliver ng SONA o State of the Nation address? Ano yan? Si President Ramon Magsaysay. President Siya ang kauna-unahang nagsaysay ng State of the Nation. Kaya si... Pwede naman. Black and white pa nun. Black and white. Ferdinand Marcos. Ferdinand Marcos. Maalala natin, nung panahon ng 70s, si Marcos ang nagtatag ng martial law. At si Marcos ang pinakamagaling mag-speech sa lahat ng presidente. Siya ang kauna-unahang pinalakpakan, standing ovation na presidente nagsalita sa Amerika na walang binabasa. Halos isang oras siya nagsasalitang walang binabasa. Ferdinand Marcos. How about you, Wally Fresh? Eh, di si Manuel L. Quezon. Bakit? Siya yung unang presidente ng Commonwealth. Commonwealth. So sa Commonwealth lang yun. Oo, pagdating kasi ng Diliman tsaka Fairview, hindi Iba na presidente, Iba na. Ayan, siya ang kaunahon ang nag-deliver ng State of the Nation address na nagaya lang natin sa Amerika. Si Manuel L. Quezon, sabi ni Wally Fresh. Ngunit, ang sabi ni Brad Pitt,
Ang unang nagsaysay ay si Ramon Magsaysay. Oo, maiba lang. Is it a fact or a bluff? Bluff. Bluff. Bluff na bluff na. Bluff na bluff. O, tibay. Bluff na bluff. Bluff. Ganto ka bluff. Nanginginig-ginig pa. Bluff daw ang sabi ni Barbie. Ano ang sabi ng blackboard? Is it a fact or a bluff? Please reveal. Bluff! Tama ang sagot ng bluff, Barbie, dahil ang kauna-unahan po na nag-deliver na President ng State of the Nation address, tama naman si Wally Fresh. Si Manuel L. Quezon. Ang natira sa'yo ay Papang Papa. At ang natitira na lang dyan ay... Ang pinakagwapo. Papa Ball. Ay, oo. Kasi ito ang tanong. Noong year 2000, si Pope John Paul II ay naging honorary member ng aling popular team? Wala ka pang score. Yun na nga eh. Kailangan maka-score ka. Alam mo yung Harlem, yung mga nag-exhibition na player, doon siya una. Harlem nag-exhibition? Oo, yung Harlem Si Pope Globetrotter. John Paul? Oo. Dati siyang dating player ng basketball yan, o naglalaro siya ng basketball, naghanap ng grupo na magaling mag-exhibition sa basketball. Paano bang mag-exhibition sa basketball? Yung dribbling, nagpapaikot ng bola rito. Yan, di mo nakikita? Yan. Husay, oh. Anday, sinaliwamon man niya ikot eh. Wally Fresh! Basketball. Si Pope John Paul II sa Poland pinanganak yan. Europe. So sa Europe, ang pinakamasikat at pinakagusto ng mga European talagang sports ay ang football soccer. Kaya naging honorary member siya ng SA Roma Football Team. SA Roma Football Team. Nung naging papa siya sa Rome. How about you, Alien? Alien? Alien! Basta yung mga ganyan, spiritual, kabisado ko yan. Tama si Fresh. Si Fresh. Kaya po, John Paul yan. Kasi sa Poland pinanganak yan eh. Kaya Paul. Tapos, nung pumunta rito yan, pumunta yan sa UST. Ha? 2 beses pa. Nagmisa siya ron. At pagkatapos nung ginawa siyang honorary member ng UST Growling Tigers. Basketball. Alien? Alien! Okay. Nina, ang sabi ng pinili mo na si Jose ay Harlem. Naging honorary member si Pope John Paul ng Harlem. Is it a fact or a bluff? Pinili mo ako eh. Fuck. Fact na fact na! Marce, ah. Fuck na fuck. Bigas na din. Is it a fact or a bluff? Please reveal! Thank you, Marce. You are the best. Totoo naman ang sagot ay Harlem Globetrotters. We will now move on to round 1, level 2, and this time each correct answer is worth 4,000. So, blackboard categories, please. For 4,000, meron tayong kahayupan, kantahan, at sayawan. Yes, Barbie, mamili ka ng square. Kahayupan. Mamili ka dyan ng pasok din sa kategoryang yan. Sige. Si Kuya Jose. Oh, Kuya Jose. Tinawag mo kong kuya. Hayop. Kuya Hayop. Kuya Jose, eto ang tanong. Ano yun, Ate Uge? Ayun ako, eto. Sige, lalapit na nga ako sa'yo para mas Teka mo. magandang- Pwede naman, andun ka. Pwede naman doon ka lang. Ano? Eto ang tanong. Anong hayop ang Hayop ka rin. banggit sa Biblia? Pusa, leon o aso? Siyempre, Leon. Hindi nabanggit sa Bible. Hindi nabanggit. Nabasa mo ba? Ang alin? Ang Leon. Sa Bible? Oo.
Hindi ko matandaan. Oh, tamo. Hindi natandaan, kaya hindi yan nabanggit. Kasi kung nandun yan, matatandaan nyo yan. Diba? Sa'yo nang galing yan. Kahit ano nakasulat, may mga hayop lahat doon. Yung leon lang ang hindi nabanggit, kaya hindi nyo matatandaan. Gusto kitang tulungan, kahit hayop ako. How about you, Fresh? Hindi naman talaga nabanggit. Fresh! Tama naman yung mukha. Ay, yung aso. Fresh! Nabanggit ang aso sa mga istorya ng Egypt, sa Egyptian pyramids, pero hindi nabanggit sa libro ng Biblia. Sa libro ng Biblia. Aso. Walang aso sa Bible. Ano ba aso? Naku, hindi. Walang aso sa Biblia. Maraming aso sa Biblia. Ano ang wala? Wala ang pusa. Kasi dahil aso eh. Alien! Ano kaya ang masasabi mo dyan? Is it a fact or a bluff? Bluff. Bluff! Bluff na bluff na? Bluff na bluff na. Ano ang sabi ng bluff board? Is it a fact or a bluff? Bluff! Wapo niyo po! Dahil ang fact, ang hindi nabanggit sa Bible ay ang, mabuhay ang alien! Ang cat! Tama naman yun! Karen, meron kang 6,000! Joyce, ikaw na. Pumili ka kantahan o sayawan? Kantahan. Kantahan! Fresh. Oh! Fresh! Fresh, galingan natin. O, di sige. Tingnan natin. Marcy ah. Fresh, ito ang tanong. Sinong sikat na singer ang kauna-unahang Pinoy na kumanta sa Caesar's Palace in Las Vegas? Ay, di sino pa ang idol na idol ko? Ang nanay ni Jaya. Miss Elizabeth Ramsey. Ang galing nun. Galing na singer yon. Jazz singer. at R&B. Woo! Elizabeth Ramsey, according to Wally Fresh. How about you, Jose? Pilita Corrales. Wow. Concert yan ni Sammy Davis. Siya yung frontak. Wow, ang galing talaga, no? Ang kinanta niya, pag-ibig ko. Ganon ko kanta yan eh. Mahiya ka naman kay Tita Pilits, hindi naman Ay! ganun ang boses niya. Tagalog. Pilits na Pilits talaga yun Tagalog yung sa'yo. kinanta. Pilita Corrales. Pilita Corrales. How about you, Alien? Yan. Mali sila lahat. Ito na, ang kauna-unahang kumanta dyan na Pinoy. Una-una, Pinoy eh. Puro Pinay yung sinabi nila eh. Pinoy. Ang sagot niya, si Rico J. Puno. Ay, isa pa yun. Caesar's Palace. Nako. Ang bibigat ng mga binigay niyong singer, ah. Kasha ako, in fairness. Joyce! Ang sabi ni Wally Fresh, ang iyong Mars, Elizabeth Ramsey, is it a fact or a bluff? Bluff! Bluff na bluff na. Bluff na bluff. Tama kaya siya. Si Elizabeth Ramsey po kaya talaga ang kauna-unahang Pinay na kumanta sa Las Vegas, sa Caesar's Palace. Gusto ko rin malaman, I'm sure gusto niyo rin malaman. Babalik po ang Celebrity Vlog! Celebrity Vlog, Celebrity Vlog, Celebrity Vlog, kilalanin mong Ay, nako, I feel so young! We are now playing round 1, level 2 for 4,000 pesos. At ang sabi ni Wally Fresh ay si Elizabeth Ramsey. At ang sabi naman ni Nina ay bluff. Bluff. Bluff na bluff na. At ano ang sabi ng bluff board? Is it a fact or a bluff? Buti na lang, bluff ang
na kumanta sa Las Vegas sa Caesars Palace ay walang iba, kundi si Miss Pilita Corrales! So, Nina, I have 6,000! Okay, ready? Crystal, ang natitira na lang sa'yo ay sayawan. At ang hindi na lang napipili ay si Alien and Alien. Save the best for last. This is your question. Alin sa mga sumusunod na sayaw ang ipinangalan sa isang ibon? Ano yan? Yung Karinyosa. Oh. Ibon yan sa Palawan. Yung ibon na yan, ganyan magsaya. Parang ano yung matigas yung ibon na yan pag sumayaw eh. Ano? Yung gagano. Ang tigas? Ang tigas-tigas? Matigas yung ibon na yan pag sumayaw. Karinyosa. Ayan. Karinyosa. Doon pinangalan yung ano, sayaw na Karinyosa. Jose, Ayan. Maglalatik. maglalatik. Yung maglalatik, yan naman yung puro bao. Kung mapapansin mo. Alam mo ba yung maglalatik? Yung sayaw na yun, may bao rito, sa lahat ng parte ng katawan. Ta-t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 a. Yun ang tugtog yan eh. Nag-pop dancer ako nung high school ako. Pero ba't parang combat yung tugtog mo? Oh, tama, yun nga, parang combat siya. Maglalatik. Pero sa itik, kinuha yan. Oh. Ah, itik. Fresh. Ay, di tinikling, Ana. Tinikling. Ang sayaw na tinikling ay kinuha sa ibong tikling. Paano yun? Tayo ganun. Para ang dami namang kawayan nung tinatawag. Kasi nga, maiksi yung legs. Ang tikling. Karinyosa, is it a fact or a bluff? Bluff na bluff. Bluff na bluff na! Is it a fact or a bluff? Dahil alam niyo po, ang fact, tinikling talaga ang nagdidipit ng movement of a bird called tikling! Kailangan natin ng tiebreaker question. Ito ang ating tiebreaker question. Wait for me to acknowledge you before you answer. Ready, girls? Ready! Ready! And this is your tiebreaker question. Ang Chief Justice ng Philippine Supreme Court ay babae. Is it a fact or a bluff? Yes, Anna! Oh my God! Ito na lang, wala. Is it a fact or a bluff? Pahak. Pahak. Fact! 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 At ang tamang sagot, ang Chief Justice ng Philippine Supreme Court ay, in fact, babae! At ang pangalan po niya ay si Maria Lourdes Sereno. Ana, pasok ka na sa susunod na round! Graduate na siya sa round na ito. Karen and Nina, kayong dalawa na lang. Bakit yan? Kamay sa likod. And this is your question. Tuwing buwan ng Agosto, ang Kadayawan Festival ay isinasagawa sa Iloilo City. Is it a fact or a bluff? Yes, Nina. Bluff? Bluff. Ang Kadayawan Festival is in fact not held in Iloilo, but in Davao! Tama ka, Isabel! Congratulations,
Karen! Barbie! Thank you for joining! Sayang nag-makeup pa naman ako. Sandali lang pala ako dito. Naku, good luck sa lahat, ha? Magaling na artista tong batang to. Ana and Nina, face off na tayo. And are you guys ready? This is round 2 and this is Word War. Meron tayong categories and this is the first one. Panluto. Makikita mo yan sa kitchen. Ilalagay sa kalan. Diyan ako nagluluto ng patatin. Wow, ganun ka-specific, ha? And this is World War I. Yes, Nina. Kaldero. Caldero. Is it correct? Yes, it's correct. Caldero. And this is the next category. Takot ako. Kaya ba yan? Grabe ang ulo niyan sa pusa, tapos yung katawan sa higad. Whew! Ay, nininervous. Marami sa New Manila niyan. Talaga? Ako, ayoko magbigay ng clue. Bakit? Takot ako eh. Ariel! Ana, Nina, kamay sa likod and this is World War II! Yes, Anna! White lady? White lady, is that correct? White lady! It's a tie! 5,000! And this is our next category. Pogi! Ay, ito na. Kamukha ko. Kamukha daw ni Brad Pitt, Pogi. O, ikaw. Kahawig ko. Fresh! Makikita ko sa Itbulagayang pogi. Paano mo nakikita sa Bulaga? Kasi nga. Pogi pero... This is World War III! Oh, yes, Anna! Oh my God. You're active, Lina! Go! Alden Richards. Come on, Alden Alden. Richards, is it correct? Alden. Alden Richards! Nina, you have 10,000! Abangan natin makahabol pa kaya si Ana. Magbabalik po ang Celebrity Vlog! Nina, isa na lang. Ikaw na ang pasok sa jackpot round. At syempre hahabol ka, Ana. Di ba? Hahabol si Ana. So this is our next category. Sinusuot. Ay, Magandang pamorma yan, kaya lang yung iba mahal. May mura niyan. May mga magagandang mura. eto maporma to. Sinusuot mo yan? Hindi ako mahilig dyan. Ah, okay. Di hindi. Hindi ako mahilig dyan. Ang mga alien, mahilig ba sa ganyan? Hindi. Ana and Nina, this is World War IV. Good luck! Yes, Nina. Bracelet. Bracelet, is it correct? Bracelet! Thank you so much! Nina, thank you. Ikaw ang umabot sa ating jackpot round at ikaw ang may pagkakataong mag-uwi ng 500,000 pesos! O ganito yan, ha? Meron kaming isang tanong para sa'yo and there are 6 possible correct answers pero 4 lang talaga ang correct. Basta tandaan mo, Joyce, sa game na to, ang sigurado ay... Woo! Joyce, let's play round 3, the final 4! Kailangan namin ng 4 na tamang sagot at pagkatapos mong pumili, after you choose, magbibigay ng opinion ang ating gang na mamamam and each correct answer is worth 25,000. So, 4 correct answers equals, kaya mo yan. 100,000, of course! Plus a chance to win 500,000 pesos! Please reveal the categories.
So cute and so popular. So popular. So popular. At sa so popular, narito ang tanong. Sino-sino ang apat na members ng Teletubbies? At narito ang 6 na posibleng tamang sagot. Tipsy, Dinky Winky, Dipsy, Po, Lala, Tinky Winky. Tinky Winky. Dipsy. And then, Lala. 2 more. Lala, Po. Po. Ganito There you go. Yan daw ang 4 na members ng Teletubbies according to Joyce. Ayan tayo eh. Dito talaga masusubok. Ang tinatawag na generation gap. Yes, Alien. Kabisado ko yan. Nakakabisado mo ba? Hindi mo nakuha yung yung lasenggong Teletubbies. May lasal kong Teletubbies? Si Tipsy. Ako, medyo nalito lang. Yes, Jose. Hindi mo nakuha yung isang komedyante dyan nakapangalan. Si Dinky. Dinky do. Favorite mo yan eh. How about you, Fresh? Tama si Jose. Hindi niya yata napili si Dinky Winky. Yan, may kambal dyan sa Teletubbies talaga eh. Ah, talaga? Oo, ang kakambal niyan si Tinky. Komedyante talaga yan si Dinky. Tapos ang kakambal niya si Tinky, yun naman seryoso. Kasi Tinky lang ng Tinky yun. Ganun. Kambal yan eh. At this point, bibigyan ka namin ng 30 seconds. Pwede mong baguhin, pwedeng manindigan, pwedeng sigurado, pwedeng hindi. Bago natin i-lock. Ready? 30 seconds. Your timer starts now. Okay na si Mama. Sure na po. Wala ka bang papalitan? Wala po. Wala siyang pinalitan. Final na po yan. Ikaw na kaya ang mag-uwi ng 500,000 pesos. What do you think? Alamin natin, magbabalik pa po ang Celebrity Vlog! Sigurado, no? Sure. Panalo? Sana. Po, Lala, Gypsy, Tinky, Winky. Buksan natin si Po. Is it a fact? Yes! 25,000 for you, Joyce! Yay! Next, Lala. Is it a fact? Ah! 50,000! Wapo! Ay! Next, buksan naman natin si Tipsy. Si Tipsy, na pinaniniwalaan ni Elia at kasama sa Teletubbies, dapat ay bluff. Okay? Tipsy, are you a bluff? Bluff! Bluff! Oh my God! Dapat lang bluff, ha? May 25,000 na. Buksan na natin si Guwapo naman ako. Dipsy. Dipsy, is it a fact? Bak! 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 Yay! 75,000! Okay na ba yan? Mali natin, pwede ba naman 100? Kasha pa, may bag ako. Promise. Kasya pa daw sa bag niya ang 100. Diyos ko, talaga bang naka 100 ka? Naka 100 kaya siya! Malalaman natin pababalik ng Celebrity
Brad, ikaw lang nasa kaliwa ko. Ano ka? Eto pala. Ang bilis ng kamay naman ito. Sorry, sorry. Thank you. Ito naman si Alien, oh. Durukot na ako, nadukot. 100,000 for you! Isang tanong na lang. Pwede ka nang mag-uwi ng 500,000 pesos! So this time, I have to ask you, Joyce. Are you keeping the 100,000 and you will say no way? Pwede mo go. Or you'll say all the way to 500,000 pesos. All the way! All the way! Lord, I trust you. Come on. Yeah. Kung all the way, kukunin na muna namin ang 100,000. Merong 4 na natitirang sagot, yung mga kanina na ni-reveal natin na nakuha mo na perfect. At meron tayong bagong tanong. Isa lang ang ating tamang sagot sa tanong na yan. Bibigyan ka namin ng 30 seconds para pag-isipan kung alin ang tamang sagot. Joyce, this is your final question. Sinong Teletubby ang may inverted triangle sa ulo? Gypsy, Ho, Lala, Tinky Winky. 30 seconds. Are you ready? Timer starts now. Lala? Wait, hindi si Po. Hindi nga ba si Po? 20, Teka. 18, 17, 16, 15, 14, 10. Yes? Lala. Yes? Lala, ang sagot ni Joy. Si Lala nga ba? For 500,000 pesos, ay ang Teletubby na may inverted triangle sa ulo. Lala, magkano ka? 500,000 or 50? Lala, is it a fact? I'm sorry, dahil po ang Teletubby na may inverted triangle sa ulo ay si... Tinky Winky! Hindi sinabi sa akin, Mama Mars. And here's our 50,000! Come on, guys. Thank you so much for joining